Ayan, guys, magandang gabi sa inyo. Ayan, zip muna tayo. Ayan, so, for tonight's video, dahil gabi tayo, no, dito ako palagay sa, along the road, no, meron ditong stopper na pwede kang mag-park and so, merong coffee. So, dahil sa sobrang init talaga, masarap magtambay dito, mahangin-hangin. Habang iniisip natin yung palapit na halalan, di ba? So, ano na ba? 10 days to go, di ba? 10 days to go. So, ayun. Um, Good news dahil yung pambato natin, no, sila ni Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Heidi Mendoza, Lucas Espiritu, sino pa? Yun, medyo gumaganda yung kanilang status, no? And the rest, kung sino pa ang naiisip natin na pwedeng ipasok na talagang mapakinabangan ng taong bayan. So, ang daming mga nangyayari, ang daming mga balita, no? Even merong mga namamatay, di ba? Grabe talaga yung yung politika sa Pilipinas. Pero yung main issue natin dito is yung yung maninilbihan, no, sa atin, hindi maninilbihan sa iisang tao lamang. So, kung napapansin nyo, itong sina Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, yan po yung nahalal na, and yet wala naman tayo naramdaman na tumatak, no, sa isipan ng mga Pilipino na ginawa nila para makatulong. Alam niyo guys, bibigyan ko kayo ng magandang example sa isang politiko na talagang meron siyang plataforma, no? Napaka-importante yung plataforma, by the way, no, sa isang politiko dahil yan po yung parang card nila na nilalatag nila. And tayo bilang mga Pilipino, meron tayong nasa isip or tatatak sa ating isipan na ito yung politiko na to, pwede natin siyang singilin dahil sa kanyang plataforma, no? But with katulad kay Willie Revillame, 'di ba? Nung in-interview siya, sinasabi niya na hindi ko muna masabi dahil hindi pa ako nahalal. Tsaka na pag nahalal na. So, yun yung mga tao na ah, paano ba sabihin natin yung para sigurista or walang plano para sa future ng mamamayan, 'di ba? So ganoon na kasimple. Alam niyo guys, itong si Robin Padilla, kung iisipin natin, kung i-recall natin, no, meron ba siyang nagawa sa Pilipinas? 'Di ba wala? Wala man lang tumatak sa isipan ko na batas na yung makikinabang yung taong bayan or nakinabang, no, ang taong bayan. Wala, 'di ba? So bakit pa natin siya iboboto? Dahil ba kaalyado nito? Kung ikaw kung ikaw DDS, okay? Ito hindi ito sa yung may kulay. Pag-usapan natin yung nagginawa or nagawa, no? Nagawa ni Senator Robin Padilla. Kung meron man siyang nagawa, hindi natin naramdaman 'yon. Guys, ang hinahanap natin sa panahon ngayon na mahirap ang buhay, sa panahon ngayon na kailangan kumayod, kailangan natin ng isang politiko na talagang maninilbihan. Bibigyan ko kayo ng magandang example. Itong si Bam Aquino, no? Meron nilalatag or even before nung siya naging senador, meron ng mga naging scholar, no, na college, no? So sa kanyang muling pagtakbo, sinasabi niya na gusto niya maging libre na, no?
yung kolehiyo sa lahat. Okay? Sa lahat. So imagine mo kung ikaw magulang na sa hirap ng buhay, iisipin mo pa no yung pag-aaral ng iyong anak, malaking ano yon, malaking sakripisyo yung ginagawa ng mga ah, parents, di ba? Pero kung ikaw wais ka, okay? Kung wais ka na boboto ka this coming election, iisipin mo, mas kailangan natin iboto itong si Bam Aquino para malisen no yung sino-shoulder natin dahil malaking bagay po yung pag-aaral ng ating mga anak, di ba? Kahit sabihin na natin sa mga public or government colleges, no? Yung malaking bagay po yung libreng kolehiyo, di ba? And with Senator Kiko Pangilinan naman, yung sinasabi na yung pinapromise niya no itong sa mga presyo ng pagkain, alam mo yung klaro no na plataforma na nilalatag nila para sa taong bayan. Napakalaking ano yon, napakalaking bagay sa bawat Pilipino. Hindi katulad dito sa kaya Robert Padilla, ah sino ba to? Pato de la Rosa. Wala nang ginawa kundi puro ano na lang, depensa. Depensa sa mga Duterte. And kung iisipin mo, itong mga to, sumasahod ito no, mula sa ating mga taxes para ano? Para manilbihan sa bawat Pilipino, manilbihan para or gumawa ng batas para makinabang ang mga Pilipino. Pero dito sa mga nangyayari, hindi naman nila ginagawa yun. Wala nga silang ginagawa. No? Lahat na nakikita natin sa social media na lahat na lang na statement nila, lahat na lang na mga ginagawa nila is para sa mga Duterte na, para protektahan ang mga Duterte. And ramdam nyo ba kayo? Meron ba kayong naramdaman na talagang ginawa nila ng batas na nakinabang kayo? Di ba? Katulad ni Laila de Lima, yung four-piece na yan, siya yung author. Kung ikaw maninabihan sa mamamayang Pilipino, alam mo yung pangkalahatan, no, regardless kung anong kulay ang inaano mo. Ang inaano dito yung mga nasa laylayan. O, di ba? Yung four-piece na yan, maraming mga DDS ang nakinabang dyan. And yet, no, marami ding hindi alam na yung author pala niyan is si Laila de Lima. But, no, during the time na inaano siya ni Digong, ano pa sila? Hindi nila naiintindihan. So doon pa sila naniniwala sila no sa ginawa ni Duterte. Nakakatawa, di ba? Na later on malaman nila ay yung anak ko pala na kinabang sa ginawa ni Laila de Lima, di ba? So, yun yung ang point natin dito is ito sa parating na halalan na to kung hindi tayo mamulat no sa katotohanan at hindi natin buksan yung ating kaisipan para pumili ng tamang politiko para maupo dyan at para manilbihan sa taong bayan. Hindi po dapat boboto tayo dahil gusto natin yung kanyang kaalyado. Tingnan natin yung bawat isa, no? Hindi na to hindi ito sa kulay, DDS ka, BBM ka, kakamping ka. Hindi yun ang issue. Ang issue doon is, ito ba ang tao na iboboto nyo? Sigurado ba kayo na maninilbihan ito? Di ba yun ang dapat na tanong natin sa ating sarili, na dapat natin himayin, dapat nating i-weigh, no? I-weigh yung mga bagay-bagay para maintindihan natin yung tamang ano ba yung karapatan natin bilang isang mamamayang Pilipino na kung gaano ka powerful yung pagboto, di ba? Marami dito nga galing ako ngayon sa Antipolo. Meron dito sa Buso-Buso, meron akong
nadaanan na nag-conduct ng rally. Yes, rally, campaign rally. And nakikita ko, meron silang fina-flash dun sa screen na which is ito yung plataforma nila na kailangan palakasin yung tourist destination, ganyan kasi ang Antipolo kahit papaano ano siya dinadagsa ng tao dahil parami na parami yung mga tourist attraction, di ba? So, makikita mo yung plataforma, makikita mo yung plano no ng isang politiko, hindi yung walang kaplano-plano, di ba? So, nakita ko ngayon itong sa mga kaalyado ni Sara Duterte, kung makikita mo, nakalagay lang doon, pangalan, tsaka yung tawag nito, yung number, no, sa balota, tsaka yun lang. Pero, hindi mo makikita yung mga credentials nila, hindi mo makita yung plataforma nila, ano yung plano nila, yun ang hindi natin nakikita yun. So, paano tayo nakakasiguro na itong mga to makikinabang tayo, makikinabang ang taong bayan, no? Makikinabang ang mga Pilipino. Sa dami-dami ng issue ngayon, nakafocus ang mga ito na makaupo dahil isa lang ang reason kung bakit talagang ganun sila ka-eager para umupo. It's because kailangan nilang matulungan si Digong. 'Di ba? Yun lang yun ang pinaka-main purpose nila doon. Wala sa plano nila na maupo dahil gusto matulungan yung taong mga Pilipino, ang Pilipinas, 'di ba? Sa dami ng problema ng Pilipinas, hindi mo sila makitaang banggitin kung ano ang kanilang plataforma para makaahon sa hirap ang ating mga kababayan, madagdagan yung trabaho, mapagaan yung ang kabuhayan ng mga Pilipino. Walang ganun. Walang ganun. So, 'di ba? Hindi ko alam guys kung ah, paano boboto yung mga kababayan natin na alam mo yung nagbabase lang sila sa kung ano napapanood nila sa social media. Malaking bagay ang social media dahil yung mga tao ngayon tamad na manood ng news. Dati, alam mo ba, ito yung nano ko ito yung nakita ko. Nung time, no, nung time ni Cory Aquino, ah makita mo ko na yung mga tao is magaling sila mag-analyze. Dahil doon lang tayo nakafocus sa news, mainstream media, no? Dahil ang mainstream media is may research, no? So facts, no? Sabihin na natin 99% ng mga news is based on facts. So nung time na 'yon, matatalino talaga yung mga botante, no? Pero ngayon nung eto na nauso na yung social media, maraming gumagawa ng fake news, maraming nadideceive, maraming nalilinlang, maraming mabilis mapaniwala. Kasi wala na akala nila pag magaling yung isang vlogger mag-edit, yun na yun. Yun na yun. Yun na. Wala silang iniisip na tama ba to ang kanyang pina-vlog? Kailangan ko bang i-research to? Kailangan ko ba i-check ito sa news? Kailangan ko ba i-google ito kung tama ba to ang kanyang pinagsasabi? 'Di ba? So, malaking bagay yung impluwensya ng social media. Kaya ang daming mga kababayan natin na nadideceive, no? Hindi nag-iisip, basta na lang mapanood, okay na kaagad, yun na kaagad yung paniwala nila. Lalo pa sa mga DDS talaga. Talagang ang daming mga fake news, peddlers talaga, no? So, yun. Kailangan po natin na mga kababayan, talagang pag-isipan kung sino ang iboboto dahil napaka-importante po yan. Kayo na nga mismo nagsabi, yung mga DDS na nabudol kayo, no? So, eto, another chance na naman, another pagkakamali na naman. Pag pangalawang pagkakamali na,
Hindi na kabobohan yun, katangahan na yun, di ba? So, kailangan magising tayo, no? Kailangan kapag-isipan natin ito na maigi, ah, di ba? Yung mga relatives, no? Kaibigan na undecided, eh, tapikin nyo na, no? Na dapat ganito ang gagawin natin, tsaka yung hindi ka makwentuhan, yung iboboto mo itong isang politiko na to dahil sa sarili mong sa sarili mong pag-research, sa sarili mong paninindigan. Hindi dahil parang gusto ko siya dahil gusto din siya ni ganito or gusto ko siya dahil basta gusto ko lang siya. Hindi na kasi pwede yung ganun. Hindi na pwede yung ganung reason, no, para ka pumili ng isang politiko. Kailangan mo talagang bigyan ng tamang rason kung bakit pinipili mo itong politiko na to. Para po yan sa kapakanan ng bansa natin. Hindi po biro, no? Yung pag-decide kung sino iboboto. So, yun guys, napag-usapan lang. Sana po maintindihan natin lahat yung gagawin natin, no, sa darating na eleksyon. Sana po meron na tayong listahan at i-review nyo pa, no? I-review nyo pa yung listahan nyo na ito ba ay karapat-dapat? Ano ba ang nagawa nito sa bansa natin? No? Puro gulo lang ba ito? Puro issue lang? 'Di ba? For God's sake, no? Bigyan natin ng tamang halaga yung pagboto natin dahil napaka-importante po 'yan. So, 'yan na po yung gusto kong pag-usapan natin na mga kaibigan. So, sana maging maayos ang Pilipinas. Kasi at the end of the day, bansa natin 'to. At the end of the day, kung sino ang namatayan na tayo, lowbat na yung ilaw ko. Sige, next time ulit mga kaibigan. Good night.